Malapit na po ang laban ni Pacquiao at ni Mayweather. Alam kong karamihan sa atin gusto natin bumagsak si Mayweather. Bakit? Kilala siya sa kanyang identity na siya isang mayabang na tao. Pero ng araw, gusto ko rin bumagsak si Pacquiao dahil minsan din siya ay nagmayabang na. Ngunit nabago ang kanyang identity dahil bumalik siya sa kanyang pagpapakumbaba. At isa pa, Pilipino siya. Isa atin. Nasa mundo, paano kinikilala ng tao ang isang uri ng tao? Paano kinikilala ng mundo ang isang uri ng tao? Kadalasan, nakikilala ang tao kapag siya ay mayroong edukasyon. Mataas ang pinag-aralan. Siya ay nag-master, kung ano ng mga master, mga DDDT o ano pa bang DDD. O di kaya, kilala sila sa kanilang posisyon. Ano ang kanilang angking posisyon sa mundong ito. At higit sa lahat kapag sila ay maraming na-accomplish na mga bagay na dakila, kinikilala at tanyag ang kanilang pagkakilanlan. Now, maabot kaya ng tao ang pagkakilanlang ito? Hindi lahat. So marami po ang mababa, marami ang medyo hindi matataas tulad ng mga taong ito. Katulad ngayon, malapit na naman ang eleksyon. At kanya-kanya tayo ng kandidato dahil kinikilala natin ang kanilang pagkatao. Hindi natin tinitignan kung ano yung background nila, kung ano yung kanilang nagagawang kasalanan. Kadalasan, kinukuha natin sila sa kanilang mga tracks nila, yung mga track nila. Yun ang identity na ating pinangawakan. Pero alam natin, pagdating kapag nakaupo na, hindi na may pamuhay yung kanilang sinasabing moral. Pero alam nyo, kahit ang isang attorney ay nangangaliwa sa kanyang misis, sikat pa rin siyang attorney. Kahit ang doktor ay isang adik, ngunit dakila pa rin siyang doktor, ang kanyang identity ay ang pagiging dakilang doktor. Pero pagdating po sa Kristyanismo, hindi natin binabantay ang ating identity, ang ating pagkakilanlan, gaya ng pamantayan ng sanlibutan. Sapagat ang ating identity bilang Christians ay wala sa palabas, kunan nandito sa ating loob. Narito sa ating pananampalataya. At ang pamantayan ng ating pagkakilanlan ay sa pamamagitan ng pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos ay higit na mataas sa pamantayan ng pagkakilanlan ng sanlibutan. At ito ang dapat nating pagtuunan ng halaga na tayo'y makilala bilang isang Kristiyano. Ang pangalan natin ay naitatayo dahil mayroon tayong totoong pagkakilanlan. Na ano sinasabi ng Biblia, paano natin itatayo ang ating pagkakilanlan? Na gusto pong buksan natin ang 1 Peter chapter 1. At sa mga talatang ito ay may hamon sa atin na ating pinamagatang ibangon ang ating pagkakilanlan. Pagbangon ng ating pagkakilanlan. 1 Peter chapter 1 verse 1 and 2. Ganito ang sabi. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ito ang salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. Opo Panginoon, kung ang pamantayan po ng pagkakilala ay nababatay sa libutan,
Wala pong makakabot dito. At wala pong maraming mabibigyan ng pagpapahal. Ngunit salamat na lamang sapagkat ang batayan po ng totoong identity ng pagkakinanlan ay tanging sa inyong pong pamantayan. Kaya tulungan niyo kami ngayong hapon na sana maibangon namin ang aming pong pagkakinanlan bilang mga mananampalataya, bagamat mahirap, kapos sa pinag-aralan, kapos sa posisyon, kapos sa mga accomplishments, ngunit nababatay sa iyong pamantayan. Lahat ng ito isamot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bago lahat, maikling pagpapayag ng konteksto ng sulat na ito ni Pedro sa mga Kristiyano. Now, alam natin na mga Kristiyano dito ay nasa matinding problema, nasa matinding pagsubok. Sila'y tinutugis, sila'y pinapatay, sapagkat ang turing ng mga tao sa panahon ito, ang turing ng sanlibutan sa mga Kristiyano ay mga mabababang tao. Walang pangalan sa mundo, walang halaga sa mundo. Mababa ang tingin sa kanila ng sanlibutan. Marami sa kanila, sa mga Kristiyano ito, nasisiraan ng loob. Sira ang kanilang disposisyon. Kaya dito, naging sulat ni Pedro upang palakasin sa pananampalataya ang mga Kristiyano na ibinababa ng sanlibutan. Na marahil kayo din nakakaranas din ito na mayroong discrimination sa ating trabaho, sa ating lugar, sa ating komunidad, at hindi po rin sa loob ng iglesia mayroong pagtatangi. Ngunit, huwag tayong magtakos sa bagay na ito. Sapagkat ang sulat na ito ni Pedro ay upang ibangon ang identity, ang pagkakilanlan ng Kristiyano sa kanilang kalagayan. Na kung paano nila naiahon, naibangon ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng sulat ni Pedro ito'y malaking tulong din sa atin na maibangon ang ating pagkakilanlan sa buhay na ito bilang Kristiyano. Kaya tanong, paano? Dito po sa 2 talatang ito ay napakayaman upang itayo natin, ibangon natin ang ating identity, ang ating pagkakilanlan. At sa 2 talatang ito, mayroon pong 4 na bagay tayong aalalahanin upang makatayo tayo sa ating pangalan, ang ating identity. Unang-una, tulad nila, mga Kristiyano ng una, alalahanin natin na tayo'y mga nangingibang bayan. Yan po ang dapat nating itanim sa ating puso bilang Kristiyano. Tayo po ay mga nangingibang bayan. Ang sabi po sa verse 1, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, sa Galacia at sa ibang lugar. Ang pagkakasabi po sa Ingles, to those who are elect exiles, mga elect exiles, mga pinili na talagang nangangalat. Yan pong buhay natin. Tayo po ay nangingibang bayan. Hindi tayo taga rito talaga sa mundong ito. Hindi tayo katutubong taga sanlibutan. Kung yun po ang ating itatanim sa ating puso at dyan natin ibabatay ang ating pamumuhay, talo tayo sa mga magagaling na mga tao. Kahit na sila'y gumagawa ng kasamaan, kasalanan, dahil sa kanilang taas ng pagkilala ng sanlibutan, talo tayo. Pero dapat nating itayo ito. Alalahanin natin ang pagkakasabi dito sa banal na kasulatan, tayo'y mga katutubong hindi sa mundong ito. Tayo'y nangingibang bayan. Pag sinabi nangingibang bayan, dayuhan lang tayo. Sa makatid, kung tayo dayuhan, mayroon tayong sariling bayan. Ano ang ating sariling bayan bilang Kristiyano?
At nangungusap ako rito sa mga Kristiyano, ngunit kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, wala pang katibayan gaya ng ating napag-aralan kayo ng umaga, na hindi makita sa atin ang sustansya ng pagiging Kristiyano, kundi pawang form, anyo lamang, eh dapat lumapit ka na kay Kristo. At ihingi mo ng biyaya na ikaw ay mapabilang sa kanyang bayan. Dahil ang kanyang bayan ay mayroong sariling bayan. Kumbaga, tayong Kristiyano, dayuhan lang dito. Kung dayuhan lang tayo, huwag tayong mainggit sa mga matataas ang pangalan. Huwag tayong magselos doon sa mga kilalang mga tao. Anong sabi ng Philippians chapter 3, verse 20? Ito po ang tanin natin. Dayuhan tayo rito sa lupa. Elect exiles na nangangalat. Ang sabi nito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula noon ay hinintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Simula na ikaw ay iniligtas ng Diyos. Simula na ikaw ay tinawag ng Diyos tungo sa kanyang biyaya, hindi ka na taga lupa, hindi ka na taga sanlibutan, bagamat nandito ka pa sa sanlibutan ito. Ikaw ay mayroong sariling bayan, walang iba kundi ang langit. Kaya ang turing sa atin dito ay mga nangingibang bayan. Kung tayo nangingibang bayan, ay hindi tayo dapat mainggit sa ating kapaligiran. Ano, pagdating sa Amerika, kita natin gaganda ng mga bahay, no? Mga bahay. May inggit tayo doon eh. Di ba? Ganda ng mga palabas nila doon, ang mga nakikita natin. Pero hindi yung iyo eh. Wala kang magagawa doon eh. Uuwi ka rin ng Pilipinas eh. At pagtsatsagaan mo yung bahay kubo. Dahil kung ang ating puso ay nakatanim doon sa Amerika, ipagsisikapan natin kung tayo magiging Amerikano. Pero hindi mangyayari yun. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ni Kristo, para huwag tayong magkaroon ng mabigat na pasanin ng sanlibutan ito, ay dapat nating unawain na wala tayong kaugnayan sa mundo. Wala tayong kaugnayan dito sa sanlibutan, sapagkat ang ating pamamayan ay ang langit. John 15:19, ganito ang sabi ng Panginoon sa mga kanyang mananampalataya, sa iyo na mananampalataya, sapagkat ang sulat nito ay para sa atin din. Ganito ang sabi sa verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Basta niyo sabi ng Panginoon Jesucristo, napupuot sa atin ang sanlibutan. Paano nila pinapakita kanilang puot? Tayo po ay kanilang tinutokso na maging katulad nila. Dahil ng isang pagtutuo, isang golfer, magaling siya mag-golf, pero mayroon siyang naging katapat na mas mahusay sa kanya. Hindi niya matalo-talo. Kaya humingi siya ng advice sa kanyang mga kilala. Sabi ng advice, ganito gawin mo. Para matalo mo yan, bumili ka ng manual paano mag-golf. Sabi niya, mayroon ako, ipagamit ko sa kanya. Nung binigay, regalo, alam niyo, nung maglaban sila, walang kamong yung naging kalaban niya. Bakit? Binigyan niya ng problema. Kaya niya binigyan ng manual para yung aking nalalaman ay malalaman niya at mahirapan siya. Ganon ang mundo. Tayo'y ginagalit upang tayo ay maging katulad ng mundo. Alam niyo ba na ang sabi ng Panginoon, tayo'y hindi taga-sanlibutan, bagamat tayo na sa sanlibutan, wala tayong kaugnayan sa sanlibutan. Tayo'y mga dayuhan. At ito ang prayer ng Panginoon sa atin. Ito ang prayer sa atin ng Panginoon na huwag tayo makipagkompetensya doon sa identity ng mga taga-sanlibutan. Ito ang sabi niyo sa prayer, John 17:14, 16. John 17, verse 14 to 16.
Ang sabi ng Panginoon sa Ama, I have given them your word. And the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Yun ang prayer ng Panginoon. Yun ang panalangin ng Panginoon sa atin, na tayo'y iligtas sa sanlibutan ito habang tayo'y naririto. Kaya huwag nating ilagay ang ating puso sa mga bagay na nakikita natin, kundi isipin natin tayo'y nangingibang bayan. At hindi lang nangingibang bayan. Ang sabi sa ating text, tayo po ay nasa pangangalat. Ang sabi dyan, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat, sa iba't ibang dako, sa Ponto, sa Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Yun po ang mga Kristiyano noong panahon ito. Bakit sila nangangalat? Marahil dahil sa kahirapan. Inaagawan sila ng lupain, wala na silang mga ari-arian, kailangan lang lumayo. At ang dahilan talaga ng kanilang pangangalat ay dahil sila'y pinag-uusig. Sila'y sinisipa sa kanilang sariling bayan. Pero dahil po sa ganung pangangalat nila, alam natin, sa likod ng kanilang pangangalat, ito po'y kalooban ng Diyos. Matanda natin minsan, gusto nating mapirmi sa lugar, pero may providensya, may pagkakataon na kailangan kang umalis doon. Kailangan ikaw ay lumisan sa lugar na yon. Hindi na nangangulugan, asiwa ka lang, maaaring asiwa, pero ang totoo niyan, kalooban ng Diyos na mawala ka sa lugar na yun. Ito po ang nangyari sa mga Kristiyano sa lugar na ito, upang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Jesus? Nung siya'y muling mabuhay na tinagubilinan niya ang kanyang mga tao, kanyang mga mananampalataya. Acts chapter 1, verse 8, ito ang sabi ng Panginoon. Maghintay kayo sa upper room, upang sa pagdating ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu Santo, ang sabi niya sa verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Hindi nagkataon yung kanilang pangangalat. Ito'y katuparan sa layunin ng Panginoon, sa misyon ng kanyang mga tao na sila'y humayo sa buong daigdig. At ginamit dito ang persecutions, ginamit dito ang mga paghihirap, ginamit dito sa ating buhay ang hindi tayo mapalagay sa ating kapaligiran. Dahil ang layunin, tayo'y maging saksi ng Panginoon. Yun ang dahilan ng tawag ng Panginoon sa kanyang mga alagad, Matthew chapter 5 verse 13, kayo ay mga asin ng lupa. Ang asin ay sinasaboy sa lupa bilang pagpapataba sa lumang tipan. At dahil yung mga asin, isinasaboy, dinidisperse. Hindi lang ito basta nangyari dahil tayo pinag-uusig, kundi kalooban ng Panginoon. Tulad ng isang binhi sa talinhaga na iniahasik yung binhi, kumakalat. Anong layunin? Upang ang binhi ay tumubo at magbunga. Magkaroon ng resulta. Yan ang sinasabi. John 15, verse 16, ang sabi ito ng Panginoon sa mga alagad, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo ay manatili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibigay niya sa inyo. Mga kapatid, itanim natin sa ating puso bilang Kristiyano, hindi tayo taga-sanlibutan. Bagamat narito tayo sa sanlibutan, ngunit hindi tayo mamamayan ng sanlibutan simula nang ikaw ay tubusin ni Kristo. Ikaw ay mamamayan ng langit. Ang buhay natin dito sa lupa ay may tulad natin sa mga Pilipino. How many millions of Filipinos nagmamigrate sa iba't ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa California, o saan naman.
Saudi Arabia, sila yung nagmamigrate. Ibig sabihin, nananatili, nagpipirmi sila roon. Gusto nilang mamuhay doon. Kaya sila yung nagpalit ng wika. Sila yung nagbago ng uso o ng kasuotan. Nagbago sila ng ugali. Nagbago sila ng gawa. Pero kahit anong gawin nila, Pilipino pa rin. Hindi mangyayari yun na ikaw'y magiging puti. Pilipino ka pa rin. Tayo'y narito sa mundo, dayo tayo. Kahit saan man tayo pumunta, ano man ang trabaho natin, tayo ay mga Kristiyano. At dapat lamang, huwag nating ibaon ang ating mga paa sa mundong ito. Huwag natin sabihin, dito na tayo mabubuhay, dito na tayo mamamatay. Marami pong Kristiyano nagmamahal sa mundong ito dahil sa malaking pakinabang. Pero dahil ng araw kanina, hindi yun ang ating layunin. Tayo'y pansamantala lamang sa mundong ito. Bakit ba tayo ay halos nagnanaknak ng ating loob na magkamit ng bagay nito, makapag-ipon tayo ng ganito dahil gusto nating manatili sa mundong ito? Pero hindi natin iniisip na tayo natayuhan lamang dito. Kaya huwag nating ibaon ang ating mga paa sa mundong ito. Hindi ito ang ating pag-asa. Huwag nating hanapin ang lugod ng sanlibutan na tayo hangaan, na tayo palakpakan, na tayo ilagay sa pedestal. Sapagkat ang sabi nga ni Pablo, Philippians 3:20-21, ang ating pagkamamamayan ay sa langit at naghihintay tayo ng muling pagparito ng Panginoon upang tayo uwing kasama natin. Ikalawa, huwag nating itali ang ating puso sa mundong ito. Masyado nating minamahal. Nakakalimutan natin na tayo mga dayo lamang dito. At ang ating isipan, ang ating puso ay nakatitig sa mga bagay sa sanlibutan ito. Wala na tayong panahon sa Diyos. Wala tayong panahon sa ating mga anak upang sinigabayan sa espiritual na pamumuhay. Sapagkat nakapako ang ating isipan at puso, paningin sa mundong ito. Kaya sabi nga ni Pablo sa mga taga-Colosas, sapagkat ito'y naging problema rin sa kanilang time, na sila'y nakatingin sa mga false teachers at sila'y nagadala. Ang sabi ni Pablo sa Colossus chapter 3 verse 1-3, ang sabi ni Pablo, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na. Wala na kaugnayan sa sanlibutan ito simula na ikay maligtas. At ang inyong buhay ay nakatagong kasama na ni Kristo sa Diyos. Alalahanin natin mga kapatid, ang ating totoong identity, tayo'y layuhan lamang sa lupang ito. Ngayon, kung di natin nilalagay sa ating isipan, laging mainit ang ulo natin kapag wala tayo dito, kapag wala tayo ron, kapag may tumata at may mga taong masenso, hindi naman kumikilala sa Diyos, eh ating paningin nasa paglupa lang. At hindi lamang yun, ang sinasabi ni Pedro ito para palakasin ang mga Kristiyanong nangingina ng loob. Una, tulad nila, alalahan natin tayo mga nangingibang bayan lang sa mundong ito. Yan ang iyong kalagayan. At ikalawa, alalahan natin tayo mga pinili ng Diyos. Pinili ng Diyos. Yun yung sabi sa verse 2. A. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal na Espiritu. Kung hindi natin itinatayo, ibinabangon ang ating identity, ang ating pagkakilanlan, na tayo'y nangingibang bayan at pinili ng Diyos, mga kapatid, bagsak palagi ang ating pamumuhay Kristiyanismo. At alalahan natin na tayo hindi pinili sa pamagitan ng pamantayan ng sanlibutan. Sila sikat, pinag-aralan, marami ng couples, bayani, hindi yun ang pamantayan natin. Sapagkat kung sa atin to, hindi tayo makakaabot dyan.
wala tayong ipapantay diyan. Salamat na lamang sapagkat ang pamantayan natin ay pamantayan ng Diyos. Alam niyo, pinili tayo ng Diyos para umibig sa Kanya. Ang sanlibutan, sila ay mga napupuot sa Diyos. Pero pasalamat tayo sapagkat tayo pinili upang umibig sa Kanya. Ito yung sabi sa Romans 8:28. Romans 8:28. Ang sabi, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng nino? Ng mga umiibig sa Kanya. And we know that for those who love God, now ang tanong, paano kung naiibig ang Diyos? Paano kung umiibig sa Diyos? Gayong mismo ang salita ng Diyos din sa Roma 8:6 at 8, ako'y nasa laman. Kapag ako'y nasa laman, ibig sabihin, nasa natural na kalagayan bilang tao, ako'y makasalanan. At ang aking kalikasan, napupuot ako sa Diyos at ako'y kinapupuotan ng Diyos. Yun yung sabi sa Romans 8:6-8. Itong kalagayan natin nung tayo hindi pa Kristiyano. Romans 8:6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Yan ang ating kalagayan. Nasa laman. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kutusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Na pinili tayo upang umibig sa Diyos. Paano tayo makakaibig kayong tayo ay kapuot-puot sa Diyos? At hindi tayo maaaring makapagbigay lugod sa Kanya. Paano nangyari yun? Biyaya ng Diyos yun. Biyaya ng Diyos na tayo makaibig sa Kanya. Paano? 1 John 4:19. Yan po ang solusyon. 1 John 4:19. We love God because He first loved us. Nakakaibig tayo sa Diyos dahil siya yung unang umibig sa atin. Kung sa ating likas na pagkataong nasa laman, hindi tayo maaaring umibig sa Diyos, tayo napupuot sa Diyos, tayo rebelde sa Kanya. At anumang gawin nating kabutihan, anumang katwiran gawin natin, pawang basahang marumihan sa harapan. At hindi tayo maaaring magkapagbigay lugod sa Panginoon. Pero dahil tayo ang unang niyang inibig, kaya tayo nakakaibig. Pinili tayo na makaibig sa Kanya. At kailan nangyari ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kailan nangyari yun? Ephesians chapter 1 verse 4. Di ba? Ephesians chapter 1 verse 4. Ang sabi dyan, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Alam niyo yung pagpili at ang pag-ibig, interchangeable yan sa Panginoon. Once you are elect by God, ikaw ay inibig na ng Diyos. At kailan ka inibig ng Panginoon? Bago pa lamang likhain ang mundo, pinili ka na ng Panginoon. Pinili para umibig sa ating Diyos. Kaya ang pagkakapili niya sa atin ay hindi batay sa ating kakayanan, sapagkat tayo kapuot-puot sa Diyos. Tayo ay hindi maaaring makapagbigay lugod sa Kanya. Ephesians chapter 1 verse 11, pinili tayo ng Diyos hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating karunungan, hindi dahil tayo ay nagpakabanal, tayo ay nagsisimba. No, pinili tayo ng Diyos ayon sa kasiyahan ng Kanyang sariling kalooban lamang. Para maliwanagan natin yan, ang bayan ng Israel, hindi lamang silang bayan ng mundo. Millions. Napakaraming bayan sa buong daigdig na dahil ng tao. Pero sa lahat ng bayan, ang pinili ng Diyos ay ang bayang Israel. Doon siya nagpakilala
doon siya nagbigay ng kanyang pagpapala, doon siya nagbigay ng kanyang mga salita. Bakit pinili ng Diyos ang Israel? Nabasahin natin ang Deuteronomy chapter 7, verse 7 hanggang 8. Sapagat ito po ang paglalarawan ng pagkakapili sa atin individually. Ito'y bayang pinili, pero hindi lahat ng nandyan sa bayang Israel ay mga ligtas, kundi remnant lang ang mga pinili sa kaligtasan. Pero sila'y piniling bayan para maging ilaw sa madilim na sanlibutan. Hindi lang sabi sa verse 7, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil inibig kayo, dahil pinili kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pangyarihang kamay at inubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Paraon na hari ng Ehipto. Anong basis ng Panginoon? Bakit niya pinili ang bayan ng Israel? His love. Ang kanyang pag-ibig. Kaya ang identity ng Israel, sila'y piniling bayan ng Diyos. Mga kapatid, yan ang iyong pagkatilandan. Ikaw ay strangers lamang, alien lamang dito sa mundong ito. Hindi ka taga rito. Kaya dapat hindi ka nakatali sa mundong ito. Puso mo dapat hindi nakatali, paa mo hindi dapat nakabaon sa lupa sa mundong ito. At maliban doon, ikaw ay hinirang, ikaw ay pinili, ikaw ay inibig ng Diyos before the foundation of the world. Kaya tignan mo ang pagpapalaga ng Diyos sa iyo. Minsan awang-awa tayo sa ating sarili. Minsan sawang-sawa na tayo sa buhay, sa dami ng problema. Nakakalimutan natin kung sino ka. Nakakalimutan mo kung anong pangalan mo. Nakakalimutan mo kung anong identity mo sa mundong ito. You are a chosen person. Ikaw ay pinili ng Diyos. Tignan mo ang mabuting kalooban ng Diyos sa iyo. Sa kabila ng iyong pagre-rebelde, sa kabila ng ating pagmamatigas ng puso, pero hindi tayo dumating sa paghahatol. Bakit po? Ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. At hindi lamang na ikaw ay nangingibang bayan o tayo nangingibang bayan at hindi lamang basta tayo pinili mga tao, kundi tayo katlo itinalagang tao. Now, itinalagang tao. Basahin natin ulit ang verse 2 sa ating text. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu. Medyo mahirap po itong salitang ito, itinilaga. Sa ibang salin, pinanal. Sa iba pang salita, consecrated. Itinalaga. Na ang tanong, paano tayo itinalaga ng Diyos at bakit? Na ibig po sabihin ng itinalaga, ginawang banal. At hindi lamang sa isang salitang ginawang banal, kundi inilaan. Kinonsentrate. Gaya sa sinabi ng Pastor Linigan na sa maraming alahas, kasama ko sa maraming alahas, pinili ka para sa kanyang sarili, para mabigyan siya ng kapurihan ng kanyang pinili, at mamahalin ng may-ari yung pinili niya. Kakaiba ka doon sa marami. Inilaan ka. Para saan? Para sa pagserbisyo sa akin. Isusuot kita sa aking daliri. Ikaw ang inang ng ating buhay. Di ba? Masarap maganda tignan ng lakihan may singsing din. Di ba? Para magpapaganda rin yung daliri pag may singsing din. Di ba? Mga babae dito, kung nabigyan ng kwintas, haba, kahit na ang itsura mo hindi mo ka-kwintas, yung kwintas mo mo ang mukha. Di ba? Gumaganda dahil dun sa kwintas. Pero huwag mo sabihin na maglalagay na ka ng kwintas, na baka yung kwintas na maganda sa inyo, pero yung mukha, pagkatao, hindi.
Pinili ka ng Diyos para sa akin. At ikaw ay para maglingkod sa akin. Yun po yung itinalaga. Sinagrado. Isinagrado. Sacred. Ikaw nakagamit-gamit ng Panginoon. Bakit tayo itinalaga ng Diyos? Bakit? Anong reason? Nandiyan po sa ating text. Bakit tayo binanal ng banal ng Espiritu? Ginawang banal ng Espiritu upang, dalawa po yan, upang sumunod kay Kristo Jesus at upang mawisikan ng kanyang dugo. Yung po yung dalawang reason, bakit tayo itinalaga ng Diyos, bakit tayo kinuha mula sa marami, isinalang-alang, sinagrado sa aking sarili upang ako'y masiyahan sa Kanya, sa singsing na ito, at ang singsing makapagbigay ng kagandahan din sa akin. Bakit? Upang tayo'y makasunod kay Kristo at upang tayo'y mawisikan ng dugo ni Kristo. Yan ang layunin ng ating pagkakapili. Yan ang layunin ng ating pagkakatalaga. Tingnan balik tayo ulit sa Ephesians chapter 1 verse 4. Tingnan nyo ang pagkakasabi doon. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Yun po yung layunin. Kung bakit doon pa lamang sa eternity, inibig ka ng Diyos o pinili ka ng Diyos upang maging banal at maging walang mantsa. Kaya nga, ang banal na Espiritu ang siyang gumawa sa atin na maging banal upang makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. At dahil sa ating pagsunod sa kalooban ni Kristo, pagsunod sa kanyang mga utos, pagsunod sa kanyang kalooban, ano pong layunin ng Diyos doon? Hanggang doon ba sa pagkasunod para maging masunod rin tayo kay Kristo? Hindi po. Balik po rin tayo sa Romans 8:28. Ganito po ang pagkakasabi. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Now, for those whom He foreknew, kinilala, pinili, minahal. Sapagkat yung new dyan, ay ginagamit yan sa mag-asawa. Kapag ang lalaki, kinilala ng kanyang asawa, ibig sabihin, lahat ng kanyang buong pag-ibig, ang kanyang buong pagmamahal sa kanyang asawa, ay kanya itong ipinapakita, kanyang sinasagawa sa magitan ng kanilang physical relationship. Yun po yun. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yun po yung layunin na tayo binanal ng banal na Espiritu dahil nakatalaga tayong sumunod kay Kristo at mawisikan ng kanyang dugo upang tayo maging katulad ni Kristo. Yan po yung layunin po ng pagkakatalaga sa atin bilang Kristo. Mga magulang, tatay, nanay, nung kayo binata, nagdalaga, pag nagkatagpo kayo, parang nadidevelop yung kung tawagin natin ay damdamin natin. Pag-ibig. Dahil kung totoong pag-ibig, magandang hangarin. Ang totoong pag-ibig na isang lalaki, siya ay magpo-propose na will you marry him? At kung totoong pag-ibig na isang babae, yes. Yes. Yun talaga yung sasagot. At pagkatapos, kapag sila yung nagkasal na, the two becomes one. Doon sila magkakakilala. Anong layunin nila? Upang sila ay magkaanak. Now, mga tatay, bakit gusto niyo magkaanak? Anong gusto niyo maging anak? Sa inyong isipan, lalaki. Wala pa kayong anak. Wala pang, ang tawag ito? Nasisilip ko siya? Alam natin, pagka lalaki, gusto ko lalaki. Yeah? Yun lang gusto natin. Pero pagka babae, pasalamat tayo. Walang sama ng loob.
Huwag lang maging Batman. Babae, lalaki. Lalaki agad. Na, anong ginagawa sa lalaki? Ako, alam ko yun eh. Nung kasama ko si mama, pangarap ko, panaginip ko, lalaki. Nag-drawing na ako ng isang bata, tapos ang kanyang boki, si Prince Valiant. Ganun, mahaba. Ganun na yan, kasi. Prince Valiant yung alam ko mga ano eh. Kaso doon lumaki, hindi lang Prince Valiant. Bakit siya pinangalanan Ramir? Ramir tayo yun eh. Kasi nais ko, Ramir, parang takot, matatak, nakisig, parang tinatatakutan, tulad ng ama. Ramir. Abay, dumating yung birth certificate, naging Ramir. Ramir. Sabi mo ba? Hindi nangyari na yung gusto ko. No, ang punto ganito. Bakit gusto nyo magkaroon ng anak? Dahil nais ninyo na ang inyong mga anak ay maging tulad nyo rin. Iyo rin ihuhubog sa isipan ng iyong mga anak bilang isang tao, isang ama na mabuti, na ang iyong anak ay nangingibang bayan, na ang iyong anak ay isa sa mga pinili, at ang iyong anak ay itinalaga para maging katulad kay Kristo. Maliban na kung ang ama ay walang layunin na magkaroon ng isang magandang identity ang kanyang anak. Papabayaan niya sa kanyang kasalanan. Papabayaan niyang sisirain ang iyong pangalan. Nakakahiya sa lipunan. Pati pangalan, apelido mo sila. Pero ang isang magulang na nagkaroon ng gusto ng anak, minamahal ng anak, huhubugin ang anak na yon, maging tulad niya na isang nanginibang bayan, pinili at itinalaga na maging katulad ni Kristo. Sa mga kapatid, upang mangyari ang mga biyayang ito sa ating buhay sa araw-araw, tayo'y maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Upang ang paglilinis ng dugo ni Kristo sa atin, at tuwing tayo nagkakasala, ngunit ang hangarin natin sumunod sa kanyang kalooban, sumunod kay Kristo, hindi tayo maaaring hindi magkamali. Ngunit mayroong pangako, bibisikan ka ng dugo ni Kristo sa tuwing ikaw ay humihingi ng forgiveness. So yun yung identity ng isang Kristiyano. Una, nangingibang bayan. Ikalawa, siya'y pinili. Ikatlo, siya'y tinalaga. At pang-apat, alalahanin natin tayo'y mga pinagpalang tao. Tayo pinagpalang tao. Sabihin natin si Manny, pinagpala siya dahil milyon na lang ang kanyang pananalunan ngayon. Milyon na naman. Ini-encourage siya lahat ng tao maging boksingero. Pati misis niya, gusto maging boksingero. Ang sabi nga lang ni Pokso na panood ko, Manny, bakit parang si Jimmy hindi na siya sa iyo mga panalo. Ayaw ko na. Dahil meron akong pagregalo sa kaibigan ko, sabi din sa akin, bakit bumibili na? Sabi naman yung papel daw kung gusto mo mag-bili sa ipa, mag-boxing ka na lang. Alam ko kami, makabili ka na regalo. Mga kapatid, maaaring pinagpala sila sa salati. Yung mga mayayaman, mga politikang ito, maaaring sila ay nakakatanggap ng masasabi ng biyaya. Meron natin common grace. Pero hindi lang kami ang biyaya tinatanggap mo bilang isang Kristiyano. Ikaw ay isang stranger sa lupang ito, pinili ka, itinilaga ka, pinagpapala ka. Hindi pagpapala ng sanlibutan, kundi pagpapala mula sa kaharian ng Diyos. Yun yung sabi sa ating text, verse 2, sorry ulit. May grace and peace be multiplied to you. Naunawaan po natin salitang yan, mga kapatid. Sa Tagalog, ganito. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.
Alam nyo, wala kong sasaganang bagay kung wala kang angkin. Di ba? Kung wala kang angking bagay, hindi yan sasagana. May angking kang biyaya, mayroon kang angking kapayapaan, kaya ito'y sasagana. Yun ang prayer dito, ang blessings ni Pedro. Nawa, sumagana. Kung ikaw ay pinagpala dahil ikaw ay pinagkalooban ng kaligtasan, kung ikaw ay may kapayapaan, shalom, dahil sa iyong relasyon sa Kristo, nawa, ipamuhay mo yan, yung biyaya niya. Ipamuhay mo ang identity niya. Nawa, sumagana sa iyo ang biyaya at kapayapaan. Paano tayo sasagana? Sasagana tayo kung tayo yung recipient ng grace and peace. Kaya nung araw, very common yung batian ito sa mga Kristiyano. Pag nakita niya Christian, grace and peace be with you. Ganun din sa atin, ginagawa natin, no? Nawa, mag-ari yung kapayapaan, biyaya sa iyo. Marami tayong nagbibitaw, hindi natin nakuha. Ito po ay batian ng mga Kristiyano na nagtataglay ng biyaya, na siya'y nangingibang bayan, na siya'y pinili, na siya'y tinalaga, kaya siya'y pinagpala ng ganitong biyaya. Hanggat wala kang biyayang kaligtasan, wala kang kapayapaan, hindi ka magkaroon ng kapayapaan ng walang kaligtasan. Kaya kapag binati ng mga tao ng kanilang kapwa, alam nilang Kristiyano yun. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa mga hindi Kristiyano dahil wala pa silang biyaya, walang sasagana sa kanila. Walang maaaring sasagana. Pero prosperity, health, mga tinatanggap ng mga tao na experience nila, yan ay common grace ng Diyos. Kahit unbelievers, kahit criminal of criminals, nakakatanggap sila ng mabuting mula sa Diyos. At the same time, Kristiyano rin nakakatanggap din ng ganitong common grace. Pero ang kaligtasan ay special grace. Ang kaligtasan ito ay binibigay lamang doon at nakalaan lamang sa mga nangingibang bayan, sa mga pinili at mga itiniraga. Sabi ni Pastor Rene kanina, paano malamang ikaw ay may substansya yung pag-Kristiyano? Parang nasa anyo ka. May you have that form, but no substance. Simple lang, di ba? Kung sumampalataya ka, be baptized. Maging kasapi ka ng mga taong hindi lamang sa salita. Dapat kabinet. So ang grace and peace nito ay kaloob ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat. Special gift sa mga taong hinalugdan ng Diyos. Na bagamat ang Diyos ang magliligtas lamang at wala tayong bahagi, pero katungkulan natin ang makinig, katungkulan natin unawain ang ating napapakinggan, katungkulan natin magsisi sa ating kasalanan, katungkulan natin sumampalataya, bagamat ang Diyos ang nagliligtas lamang. Ang Diyos lamang ang nagbubukas ng puso, pero katungkulan natin. Iniutos ito saan sa Biblia, sa Gospel. Humayo kayo at ipangaral ang pagsisisi sa lahat ng kinabahan, sa lahat ng tao. Mark chapter 16:16, ipangaral niyo sa salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya at magbautismuhan ay ligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya, wala sa kanya ang kaligtasan. Acts 17 verse 30, ito ang utos ng Panginoon na ipinangaral ni Pablo. Sabi ni Pablo, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. It is a command, it is our responsibility. Na tayo magsisi, na tayo sumampalataya. Pero ang Diyos lang ang liligtas. God is sovereign, but man is responsible. Hindi natin din panghawakan, kaya ako naligtas dahil sumampalataya, kaya ako naligtas dahil ako nagsisi. No. Kaya ako nagsisi at sumampalataya dahil utos ito ng Diyos at pangkulang ko itong gawin. Bahala ng Diyos ang makigtas sa akin.
Alam niyo, kapag tayo po ay mayroong biyaya ng Diyos, makikita natin sarili, hindi tayo karapat-dapat doon. Pero minarapat dahil sa kanyang habag sa atin. Ang dapat ka sa atin, dagat-dagatan apoy eh. Yun ang ating dapat tayo tatanggapin. Pero dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang kahabagan, hindi niya binigay sa atin. Hindi natin tinanggap yun. Bagkus binigyan tayo ng kaligtasan na hindi karapat-dapat. Kaya nga tayo yung mga pinagpalang tao. Kristiyano. Ngayon kung hindi ka pa Kristiyano, kaibigan, walang mga asahan. Walang asahan. Kundi kung ano yung inaasahan ng sanlibutan. At ang pagpapala ng Kristiyano ay hindi sa material. Bagamat nasa kalooban ng Diyos na ito'y pagpalain, pagyamanin, salamat sa Panginoon. Pero hindi tayo doon magkakabul na ating ilalaan ang ating buhay, kamamatay natin. Kaya na sinabi pa sa rin na mag-impok. Hindi yan nating kayamanan natin. Tayo mga strangers, mga elect, mga pinanal, holy. So, ano kung ganito sa atin mga kapatid? Alam nyo, bilang Kristiyano, bilang mga magulang, nasa tingin natin tayo na yata ang pinaka-kulit sa mundo nito. Tayo ay huling-huli na. Hindi tayo kailangan magbukmok eh. Hindi tayo kailangan magbukmok. Kaya nang sharing namin ni Pastor Rene kanina, marami ang mga pastor na susubikap talaga umasenso. Naghahabol para makilala, mabantog, magpapalaki ng iglesia. Ganun kailangan lang dito eh. Sumunod. Kailangan natin ito obedience. Hindi yung ating sarili. Kaya kung tayo po ay namumuhay sa ganitong identity, mayroon tayong kapayapaang sumamba sa Diyos. Mayroon tayong panahon na makipagtagpo sa Diyos sa pagsamba, sa pulong panalangin, sa mga pag-aaral. Wala tayong pinoproblema na wala tayo sa sanlibutan ito. Maaari tayong magpahinga sa kanyang piling. Maranasan natin ang totoong delight ng Sabbath. Hindi natin magagawa ito malibang ikaw ay gapos ng sanlibutan ito. Nang iyong pag-asa ay nakatirik sa sanlibutan ito, hindi talaga mangyari sa iyo magkaroon ng delight sa pagsamba sa pangangaral. Kaya nga sa ating mga ngaral, tumatango nga, pero patalikod. Walang delight, walang kasiyahan. Walang kasiyahang makipagtagpo sa Diyos sa pulong panalangin. Walang panahon. Pagsambat, pulong panalangin, pabigat para sa iyo. Dahil kapos ka at alipin ka ng pagdanasan ng mundo nito. Kakantugan, pagkakilansan ng sanlibutan ko. Yan ang after ng mundo nito. Ibaling walang Diyos. Basta taglay dito. So, paano mo magawa yung sinabi sa Philippians chapter 4, verse 4, delight, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Hindi mangyari. Dahil burden sa atin. Ang luhain ng Panginoon, ang pagsampa sa Panginoon. So, huwag tayong magmukmok, mga kapatid. Pinagpala ka ng Diyos. At ikalawa, huwag kang mag-self-pity. Huwag mong kawaan ang iyong sarili. Dapat sumasagana tayo sa biyaya ng Diyos. Kung tayo nasa biyaya ng Diyos, mamuhay tayo ron.
Mamuhay tayong kakontentuhan, mamuhay tayong sumasamba sa Kanya, mamuhay tayong umaasa sa Diyos. Hayaan natin tayo ilubog ng biyaya at kapayapaan ng Diyos. Imbis na gulong-gulo ang ating isipan, pagod na pagod tayo at wala tayong kapahingahan sa Kanya. Huwag tayo mag-self-pity. Mag-enjoy tayo sa ating identity as a Christian. Bilang isang Christian. So, huwag mong pabayaan ang iyong katungkulan. Kapatid, huwag mong pabayaan ang iyong katungkulan na ibangon ang iyong identity. Ibangon ang iyong pagkakaganda. Hindi ka ordinaryong tao sa mundo nito. Sapagkat hindi ka nagkasanlibutan. Bagamat ika'y narito pa sa sanlibutan. Huwag natin pabayaan. Magpakalago tayo sa biyaya at kapayapaan ng Diyos sa atin. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, kumisan sumasabit kami sa agos ng sanlibutan, kaya naman kami po'y sugatan. Di namin sila kayang sabayan. Nagdurusa ang aming kaluluwa ng aming puso. Hangad namin na kayo'y paglingkuran, hangad namin na kayo ay bigyan ng luwalhati, hangad namin na kayo'y sambahin, hangad namin na kayo'y aming kausapin sa magitan ng panalangin. Ngunit, ang puso namin ay hati din sapagkat nais din namin makabahagi ng pagkakilanlan ng sanlibutan. Nawa, ibaon po ninyo sa aming puso ang aming pong pagkakilanlan. Kami ay mga estranghero, dayuhan lamang sa mundo ito. At pahalaga namin kami ay yung pinili at ang pag-ibig ninyo, Panginoon, ang siyang pumili sa amin bago pa lamang likain ng mundo. At itinalaga nyo kami, binanal nyo kami upang maging masunurin kay Kristo at malinis ng kanyang dugo sa araw-araw hanggang sa kami po'y mahubog tulad ng larawan ni Kristo. At dahil dyan, Panginoon, kami po ay mga pinagpala ninyo. Higit na pagpapala sa mga material, sa kulat ng pagpapalang ito ay totoong pagkakinaglan mula sa iyong kanya. O salamat, Panginoon, nawa matatag ito sa aming mga puso. Kung aming dalangin, aming pangalan